Hoy! Bawal ka dito! Anong ginagawa mo sa ER? Tulungan niyo ako. Hindi na ako makahinga. May pambayad ka ba? Kasi kung wala, sayang lang ang oras namin sa'yo. Hindi ba dapat tumutulong kayo kahit kanino? Security! Ilabas niyo to! Nakakadiri at nakakaabala pa! Dok, mamamatay na ako. Mas mabuti pa nga siguro. Sandali! Bitawan niyo siya! Ako nang bahala sa kanya! Ikaw? Janitor ka lang? Oo, janitor lang! Pero marunong ako maging tao! Kilala ang St. Jude Medical Center bilang isang malaking hospital sa lungsod ng San Pedro, Laguna. Makabago kasi ang mga teknolohiya doon at magagaling ang mga doktor. Ganun pa man, ang hospital ay may hindi pa rin magandang imahe dahil sa ibang doktor dito na namimili ng pasyente at bumabase sa estado ng yaman. Mateo ang ngalan ng may-ari ng hospital. Ngunit hindi siya ang tipo ng CEO na laging naka-Amerikana at laging naka-broadcast ang mukha sa iba't ibang media. Naniniwala kasi siya na ang tunay na serbisyo ay hindi binabase kung ano pa mang pamamaraan mo ng pagsusuot ng damit. Isang gabi nga, nagpasya siyang magsagawa ng isang social experiment. Gusto niyang malaman kung paano tinatrato ng kanyang mga staff ang mga taong walang kakayahang magbayad. Gusto niyang malaman kung totoo ba ang kumakalat na reklamo tungkol sa kanyang hospital. Nagsuot siya ng punit-punit na damit. Nilagyan ng uling ang sariling mukha at nagsuot ng lumang tsinelas na magkaiba ang pares. Nagpahid rin siya ng hindi kaaya-ayang amoy sa sarili. Sa madaling salita, siya ay nagpanggap bilang isang pulubi. Sir Mateo, sigurado po ba kayo sa gagawin niyo? Tanong ng kanyang sekretaryo. Tumango ang lalaki. Oo, Jano. Basta ikaw lang muna ang makakaalam nito. Sige na, lalabas na ako. Tinapik niya ang braso ng sekretaryo at lumabas ng kanyang opisina sa ospital. Iilan lang din ang nakakakilala sa kanyang mukha, kaya panatag siya. Isa pa, sigurado na siya sa ayos niya ngayon. Walang makakakilala sa kanya. Habang naglalakad nga patungong ER, pinagtitinginan siya ng mga staff na puno ng pandidiri at pangungutya. Wala man lang nagtanong sa kanya kung kailangan niya ng tulong. Bawal ka dito! Sinong nagpapasok sa'yo? Napahinto sa paglalakad si Mateo nang sitahin siya ng isang babaeng nurse. Bakit ako bawal dito? Gusto ko lang magpagamot. Tugon niya at umakto pang nanghihina. Bakit? Afford mo ba ang gagastusin mo dito? Hindi ba at may malaking discount naman dito ang mga taong walang kakayahan na magbayad? Yun ang sabi ng may-ari ng hospital. Pero hindi sa kagaya mong gusgusin. Umalis ka nga dito at sa iba magpagamot. Hindi tumugon si Mateo. Sumandal lamang siya sa pader at napasapu sa kanyang dibdib at umaktong inaatake sa puso. Tulong! Tulungan mo ako! Nahihirapang sambit niya. Hindi kita tutulungan dahil wala akong mapapala sa kagaya mo. Pagsusungit pa sa kanya nito. Teka, anong nangyayari dyan? Bahagyang ang nabuhayan si Mateo nang makita ang isang lalaking doktor na palapit sa kanila. Ito ang isa sa mga hinahangaan niyang doktor sa kanyang hospital. Doc Jacob, ito ho kasing pulubi na to ay nakapasok dito. Gustong magpagamot pero wala namang pambayad. Tugon ng nurse. Tiningnan siya ng lalaking doktor. Bahagyang nawala ang saya sa loob ni Mateo nang tignan siya nito na puno ng pandidiri. Tumawag ka ng security para paalisin ang matandang to. Utos ng doktor na lalaki sa babaeng nurse. Tumalima naman kaagad ang nurse para tumawag ng security. Ikaw naman, ang kapal na mukha mong pumunta dito tapos wala kang pera. Sinong nagpapasok sa'yo para mapatanggal ka? Maangas na tanong sa kanya ng doktor. Pakiusap. Masakit ang dibdib ko. Pag-arte lang ni Mateo. Nagbabaka sakaling tulungan siya nito. Ano ngayon kung masakit ang dibdib mo? Mainam ngang matuluyan ka bilang leksyon mo. Tugon ng doktor. Hindi makapaniwala si Mateo dahil sa tugon nito. Hindi niya lubos maisip na totoo ang mga kumakalat na chismis tungkol sa kanyang hospital. Hindi niya lubos maisip na ang mga edukadong tinanggap niya.
siya palang mas mukhang wala pang pinag-aralan. Maya-maya nga ay dumating ang dalawang security guard na agad siyang binitbit sa magkabilang braso. Pakiusap. Hindi ako makahinga. Tulungan mo ko. Pakiusap ni Mateo. Wala kang ibabayad sa akin kaya hindi kita tutulungan. Nilingon ni Doc Jacob ang dalawang security guard. Bitbitin niyo yung pales. Nakakaabala yan sa mga pasyenteng nagbabayad. Baka may dala ring mikrobyo ang matandang yan. Masakit para kay Mateo ang kanyang narinig. Ang ospital na itinayo niya para maglingkod ay naging isang negosyong walang puso sa mata ng kanyang mga tauhan. Walang sino man ang sumubok man lang na tulungan siya dahil lang sa kanyang ayos. Habang kinakaladkad si Mateo palabas ng guard, isang lalaking nakaunipormeng asul ang pumigil sa mga ito. Sandali lang ho mga sir! Pigil ni Lino sa mga ito. Hayaan niyo na muna siya. Mukhang masama talaga ang pakiramdam ni tatay. Iho, huwag kang makialam dito. Janitor ka lang, kaya wala kang karapatan. Isa pa, alam kong trabaho mo ang magligpit ng basura. Kaya wag mo saluhin itong dala namin! Sigaw sa kanya ng isang guard. Natakot si Lino pero hindi nga siya natinag. Ako nang bahala sa kanya. Ako hong magbabayad ng pagpapagamot niya. Bitawan niyo lang ho siya dahil sobra na yung ginagawa niyo. Kapag may hindi ginawang magandang matandang to, ipapatanggal kita. Sagot sa kanya ng isa pang guard. Padabog nga na binitawan ng dalawang guard ang matanda na agad bumagsak sa sahig. Mabilis naman itong nilapitan ni Lino at inalalayan. Tay, ayos lang ho ba kayo? Inupo niya ito sa isang gilid. Oo, iyo. Sumakit lang ang dibdib ko. Pero ngayon ay maayos na ako. Tugon nito at ngumiti. Kahit papaano nga ay nabawasan ang bigat sa loob niya dahil may isang tao pa rin ang nagmalasakit para sa kanya. Pasensya na ho kayo, tay. Ganyan ho talaga sila rito. Masyadong mahigpit. Paumanhin ni Lino habang pinupunasan ang pawis ni Mateo gamit ang sarili niyang panyo. Huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala sa pagpapacheck up nyo. Sapat naman po siguro ang pera ko pang natitira para matignan kayo ng doktor. Ipon sana yun ni Mateo para makabalik sa pag-aaral. Pero ang mahalaga sa kanya ngayon ay makatulong. Sigurado naman kasi siyang kaya niya ring bawiin ang perang yun. Nagulat naman si Mateo. Bakit mo ko tinutulungan? Janitor ka lang. Maliit lang ang sahod mo. Bakit mo gagastusin sa akin? Ngumiti si Lino. Isang ngiting may halong pangarap at lungkot. Alam niyo po, pangarap ko talagang maging doktor. Gusto kong tumulong sa mga katulad nating mahihirap na hindi pinapansin sa malalaking hospital. Kaya lang, hanggang panaginip na lang yun. Ulila na ako at sapat lang ang kinikita ko para sa pang-araw-araw. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na akong kakayahang tumulong sa abot na makakaya ko. Napakabuti mong bata, Lino. Ang turo po kasi sa akin ng magulang ko bago sila mamatay. Tumulong ka kung sa tingin mo ay kaya mo. Hindi ko naman ho ikamamatay ang pagtulong. Kaya bakit ko ipagkakait sa nangangailangan? Bumalik ang sigla sa puso ni Mateo. Kahit papano ay nakatagpo pa rin siya ng tutulong sa kanya. Kahit pa hindi kaaya-aya ang itsura niya. At noong araw na yon, napagdesisyonan niyang tulungan ng lalaki sa pangarap nito. Ilang araw ngang hindi nagparamdam si Mateo sa kanyang hospital dahil inaayos niya ang eskwelahang papasukan ni Lino na siya ang bahala sa mga gastos. At nang bumalik siya sa hospital, nagulantang ang buong St. Jude Medical Center. Isang marangyang itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng lobby. Bumaba dito si Dr. Mateo. Malinis na ito at kaaya-aya na ang itsura. Malayong malayo sa pulubing ginawa nitong peking anyo. Magandang umaga ho, Dr. Mateo. Bati sa kanya ng dalawang gwardyang kumaladkad sa kanya. Magandang umaga din. Gusto kong sumunod kayo sa akin dahil may pagpupulong sa conference room. Hayaan niyo ang dalawang tauhan ko muna ang magbantay dyan. Seryoso niyang tugon. Bahagyang nakaramdam ng excitement ang dalawang gwardya dahil akala ng mga ito ay tataas palalo ang kanilang sahod. Ipinatawag niya ang ilang staff sa conference room, kabilang ang mga batikang doktor at nurse niya. Ipinatawag niya rin si Lino na ikinagulat naman ng lalaki. Bakit ka nandito? Hindi mo ba alam na para lang sa matataas na propesyon lang ang lugar na to? Hindi ka bagay dito. Sita kay Lino ni Dr. Reyes.
Ipinatawag siya ni Dr. Mateo kaya wala kayong karapatan na magsalita ng ganyan. Si Jano, sekretaryo ni Mateo, ang nagtanggol sa lalaki. Dahilan para matahimik ang mga ito. Nang makarating na nga lahat ng pinatawag ni Mateo, tumayo siya at seryosong tumingin sa mga ito. Gusto ko lang sabihin na sobrang disappointed ako sa mga tauhan ko dito sa ospital. Hindi ko lubos akalain na totoo ang mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa ospital ko. Itinayo ko ito na may dangal. Pero kayong mga staff ko ang sisira ng lahat. Madiin niyang sambit. Dr. Mateo, huwag ho kayo maniwala sa mga sabi-sabi. Hindi ho totoo yun. Sabi ni Dr. Reyes. Oo nga ho, maayos po kaming makitrato sa mga pasyente, lalo na po sa mga VIP natin. Nakangiting sabi naman ni Dr. Jacob. Malakas na hinampas ni Mateo ang lamesa. Dahilan para mapaigtad ang lahat at matakot. VIP? Walang VIP sa hospital kong ito dahil gusto kong pantay-pantay ang lahat. Binalingan ni Mateo si Dr. Reyes. Sinasabi mong maayos kang makitrato, pero kanina ay hinamak mo si Lino. Paanong naging maayos ang pagdepende sa propesyon? Sunod nitong binalingan si Dr. Jacob. At ikaw, Dr. Jacob, alam ko na kung anong klase kang tao at saksi ako kung paano mo tratuhin ang masama ang mga pasyenteng walang kakayahang magbayad sa hospital na to. Wala ho akong alam sa sinasabi ninyo. Wala kang alam? Hindi ba tinrato mo ang isang pulubi na parang isang basura? At ang pulubi na yon ay ako! Nagulat naman ito. Ganon din si Lino. Sinubok ko kayo para mapatunayan kung totoo ba ang kumakalat na sabi-sabi at sobrang disappointed ako dahil totoo nga ang mga iyon. Hindi na kayo nahiya? Bumabase kayo sa estado ng isang tao. Tinanggap ko kayo sa ospital ko dahil akala ko ay may respeto kayo at iba sa mga masasamang doktor. Pero kapantay nyo lang pala sila. Masyado nyong sinira ang tiwala ko at nasaktan ako dahil doon. Tumingin ito kay Lino. Natahimik lang sa isang gilid. Mabuti na lamang. At may isang taong tumulong sa akin kahit pa wala siyang kakayahan na magbayad ng malaki. At ang taong yun ay ang hinahamak nyo dahil lang sa isa siyang janitor. Napaangat ng tingin si Lino. Salamat po. Lumapit ka dito, Lino. Dahan-dahan namang lumapit dito ang lalaki. Bit-bit ang kanyang mop. Nakakahiya naman po ito, sir. Sambit ni Lino dahil hindi siya sanay na nasa kanyang atensyon ng lahat. Walang nakakahiya sa pagiging mabuting tao, iyo. Dapat ay maging taas noo ka dahil dinaig mo pa ang mga taong may mataas na propesyon. Ngumiti naman si Lino at tumango. Dahil sa ipinakita mong hindi mo na kailangang maglinis sa ospital ko simula bukas. Kinabahan si Lino dahil sa sinabi nito. Natatakot siya na baka tanggalin siya. Dahil simula bukas, ikaw ay mag-aaral na sa pinakamagaling na medical school sa bansa. Lahat ng gastusin, mula tuition hanggang allowance, ay sagot ko. Tuparin mo ang pangarap mong maging isang tanyag na doktor. Dahil alam kong magiging mabuti ka sa propesyong yon. Hindi makapaniwala si Lino. Ilang segundo siyang natulala bago mapaluha at mapahawak sa kamay ni Mateo. Maraming salamat po, Sir Mateo. Maraming salamat po sa opportunity na to. Wala yun, Lino. Tuparin mo ang pangarap mo dahil karapat-dapat yun sa mabuting tao na kagaya mo. Salamat po. Hindi ko sasayangin ang ibinigay niyong ito. Ngumiti si Mateo bago balingan ng mga staff niyang nakayuko lang dahil sa pagkahiya. Simula ngayon ay ayoko nang makita ang mga walang respetong staff ko dito. Si Jano na ang mag-aasikaso sa mga matatanggal. Pagkatapos ay umalis ito, kasunod si Lino. Nagsimula nga ang pag-aaral ni Lino. Nahihirapan siya sa simula dahil nag-a-adjust pa siya at hindi pa rin makapaniwala. Kung dati nga ay ang asul na uniforme niya ay para sa pagiging janitor, ngayon naman ay para na sa pag-aaral niya upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Bago ka dito? Tanong sa kanya ng isang lalaki. Tumango si Lino. Oo, kakapasok ko lang. Saang pamilya ka galing? Ako sa pamilya Alcacid, yung pamilya ng politiko dito. Sagot ng lalaki. Hindi naman alam ni Lino ang isasagot. Natatakot siya na baka mabuli siya kapag sinabi niya ang totoo. Pero ganun pa man, mas pinili niya pa rin magpakatotoo. Dati akong janitor sa isang sikat na ospital. Sa ngayon,
Pinag-aaral ako ni Dr. Mateo Santiago. At gumiti siya. Buong akala niya ipagtatawanan siya nito. Pero laking gulat niya dahil pinuri pa siya nito. Ako nga pala si Rex. Masaya akong makilala ang kagaya mong masipag. Ako naman si Lino. Masaya rin ako makilala ka, Rex. Unti-unti ngang nakapag-adjust si Lino sa paligid niya sa tulong na rin ni Rex. Naging magkaibigan nga silang dalawa at itinuturing siya nitong kuya dahil siya ang pinakamatanda sa kanilang school. Kuya Lino, tama ba tong ginagawa ko? Tanong ni Rex habang nagsasagawa sila ng first aid kit training. Huwag mong itali sa sugat dahil hindi rin yan mapipigil ang pagdurugo. Itaas mo ng bahagya at dun mo higpitan. Tugon ng lalaki. Tumango naman si Rex at sinunod nga ang payo nito. Nagtagal pa nga ang training nila bago sila matapos. Pagod na pagod si Lino. Pero napawi yon nang makita niya si Mateo na nag-aabang sa labas ng gate. Sir Mateo, excited siyang lumapit sa lalaki. Bakit po kayo naparito? Iimbitahan kitang kumain kasama ang pamilya ko. Balita ko kasi ay mataas ang marka mo sa exam. I-celebrate na rin natin yan. Sige po, maraming salamat po. Nagpaalam nga si Lino sa kaibigang si Rex bago sumama sa doktor. Nang makarating sa bahay nito, nakaramdam siya ng hiya. Mabait ang pamilya ni Mateo sa kanya, pero nahihiya pa rin siya tuwing kasama niya ang mga ito sa pagkain. Nahihiya ka na naman. Natatawang sabi ni Mateo. Hindi pa rin ho kasi ako sanay. Tugon niya bago mapakamot sa ulo. Iyon ba talagang dahilan? O baka naman sa dalaga ko ikaw nahihiya? Ngumisi si Mateo. Ay nako Lino, paano kita matatanggap na manugang kung ganyan ka kahiyain? Bahala ka, baka maunahan ka ng iba. Sir Mateo naman, palagi niyo na lang ho akong inaasar sa anak niyo. Aminado si Lino na gusto niya ang anak ng doktor. Pero wala pa siyang lakas ng loob na gumawa ng aksyon dahil wala pa siyang napapatunayan at naipagmamalaki. Nang makarating nga sila sa hapag, nagsimula sa pagkain. Kagaya ng dati, tinatanong siya tungkol sa pag-aaral na masaya naman niyang sinasagot. Dahil nga sa reaksyon ng lalaki, napagtanto ni Mateo na tama siya ng tinulungan at hinding-hindi niya pagsisisihan iyon. Nakatapos nga si Lino sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan niya. Ilang luha ang naibuhos niya at ilang puyat ang sinakripisyo niya. Pero lahat nga ng iyon ay naging worth it. Lahat iyon ay nagbunga dahil summa cum laude siya. Sir Mateo, graduate na po ako! Masayang sabi niya nang malapitan ng lalaking dahilan kung bakit siya nakapagtapos. Proud na proud ako sa iyo, Lino. Hindi ako nagsisi na ikaw ang lalaking pinili ko para tulungan. Tugon ng matandang lalaki. Lahat po ng tulong na yon ay susuklian ko. Pangako pong babawi ako sa inyo. Iho, hindi mo kailangang pumawi. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting tao mo at tumulong ka ng hindi pinipili ang tutulungan mo. Nandito lang ako para gumabay sa iyo at maging pangalawang magulang mo. Opo, Sir Mateo. Maraming salamat po. Congratulations, Lino. Ang atensyon nga niya ay nabaling kay Maria, anak ni Mateo. Maraming salamat, Maria. Ngumiti ang lalaki. Isa ka sa mga inspirasyon ko kung bakit ako nagpursige sa pag-aaral. Kinantsawan naman siya ni Mateo, kaya nahihiyang napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Hindi pa rin nga tumigil si Lino sa pag-aaral kahit nakapagtapos siya. Pinaghandaan niya ang kanyang board exam para maging isang ganap na doktor. At sa paglabas ng resulta, labis na kinakabahan ang lahat. Hindi mapakali si Lino dahil natatakot siya na baka hindi siya nakapasa. Alvarez Lino, top 3 board passer. Sambit ni Maria. Napasigaw naman ang lahat habang si Lino ay napaiyak na lamang. Doktor na po ako! Lumuluha niyang sigaw. Proud na proud ako sa iyo, anak. Sabi ni Mateo at niyakap ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Utang ko po sa inyo itong natamo kong tagumpay. Maraming salamat po. Ikaw ang gumawa nitong kapalaran mo, Lino. Masaya ako dahil nakaya mong lampasan lahat ng hirap. Pangako pong magiging mabuting doktor ako na kagaya nyo. Hindi ho ako pipili ng pasyente ko. At lahat ay ituturing kong pantay-pantay. Lumipas nga ang 7 taon.
Isang bagong pakpak ang idinagdag sa St. Jude Medical Center. Ang Linos Charity Wing. Dito, ang mga pasyente ay ginagamot ng libre. Anuman ang kanilang hitsura o katayuan sa buhay. At ang head doctor ng departamentong ito? Walang iba, kundi si Dr. Lino Alvarez. Nakakabilib ka, Dr. Lino. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinakasalan ko. Nakangiting sabi ni Maria. Maraming salamat, Maria. Hayaan mo. Hindi lang sa pagiging mabuting doktor ko itutuon ang atensyon ko. Magiging mabuting asawa. At ama din ako sa inyo ng anak nating dalawa. Ngumiti lang si Maria bago sumandal sa dibdib ng asawa. Dahil nga sa kwento ng buhay ni Lino, marami ang naging interesado sa kanya. Nagawan siya ng kwento sa telebisyon at maraming gumawa ng article sa kanya. Maraming umidolo sa kabutihang loob niya at marami ang ginawa siyang inspirasyon para hindi ka agad sumuko sa hamon ng buhay. At ang dating janitor nga na humahawak ng walis at map ay may hawak na ngayon ng stethoscope at may propesyon ng mataas na pinapangarap niya ngayon. At sa kabilangan ng pag-angat niya, nananatili ang mga paa niya sa lupa kung saan nagsimula ang lahat. Hindi niya kinalimutan kung saan nga siya nanggaling at hindi niya kinalimutan kung paanong nagsimula ang lahat. Proud na proud ako sa iyo. Nakangiting sabi sa kanya ni Mateo. Proud na proud rin po ako sa inyo, Tatay Mateo. Salamat sa aral at tulong niyo sa akin. At hanggang sa huli nga, baon-baon niya ang isang kasabihan na ibinigay sa kanya ni Mateo. Ang tunay na paggagamot ay hindi nagsisimula sa gamot, kundi sa pagtrato sa kapwa ng may dangal at pagmamahal. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.